6 na taon. 6 na taon akong nagpakapagod sa ibang bansa, tiniis ang amoy ng gamot, ang pait ng pangungulila at ang bigat ng pag-aalaga sa mga taong hindi ko kaano-ano sa Taiwan. Lahat ng iyon ay para sa isang pangarap, ang makauwi sa bahay na itinayo ko mula sa sarili kong dugo at pawis. Pero bakit na yon sa tapat ng sarili kong gate, tinatawag akong magnanakaw ng mga taong hindi ko naman kilala? Bit-bit ang aking mga maleta at ang pagod mula sa mahabang biyahe, tumitig ako sa gate ng aming bahay sa Barangay Luz. Kulay cream na ang mga pader, eksaktong-eksakto sa kulay na pinili ko noong huling video call namin ni Nanay Viring. 2 palapag may balkonahe at matibay ang pagkakagawa. Bawat hollow block nito, bawat tatak ng pintura ay katumbas ng mga gabing hindi ko ipinikit ang aking mga mata para lang maipadala ang sapat na remittance. Nanginginig ang aking kamay habang kinukuha ang susi sa aking bag. Ito ang susing ipinadala sa akin ni Kuya Ramon, 3 taon na ang nakakaraan ang simbolo ng aking pagmamay-ari. Ngunit nang isoksal ko ito sa kandado, hindi ito umikot. Sinubukan ko ulit. Up ulit. Pero tila ba nanunubok? Ang bakal ayaw nitong magpapasok. Hoy, sino ka? Anong ginagawa mo sa harap ng gate namin? Isang matinis na boses ang bumasag sa katahimikan. Isang babaeng naka-duster, may hawak na pamaypay ang lumabas mula sa mismong pintuan ng bahay. Hindi ko siya kilala. Lumingon ako sa paligid, baka nagkamali lang ako ng bahay. Pero hindi ito ang bahay na pinaghirapan ko. Ako si Maribel. Anak ako ni Aling Viring. Bakit ayaw bumukas ng susi ko magalang? Ngunit may halong kaba kong tanong. Tumawa ng nakakaloko ang babae at hinarap ang mga kapitbahay na nagsisimula ng mag-usyoso. Maribel. Walang Maribel dito. At anong susi ang sinasabi mo? Kararating lang namin dito noong 1 buwan kami ang nangungupahan sa taas. Magnanakaw ka siguro, no? Umalis ka rito bago ko tawagin ang mga tanod. Nanigas ang aking buong katawan. Nangungupaan. Bakit may nangungupahan sa bahay na para dapat sa aming pamilya, Maribel? Isang boses mula sa balkonahe ang nagpalingon sa akin sa itaas. Doon ko nakita si Kuya Ramon. Naka-short na pambahay, may hawak na baso ng kape at mukhang kagigising lang. Sa tabi niya ay ang kanyang asawa si Cynthia na nakatingin sa akin na tila nakakita ng isang madungis na pulube. Walang ngiti sa kanilang mga labi. Walang yakap na naghihintay. Kuya! Kuya Ramon! Anong nangyayari? Bakit ayaw bumukas ng gate? Sino ang babaeng ito? Pasigaw kong tanong, halos mapiyos ang aking boses sa halo-halong emosyon. Dahan-dahang bumaba si Kuya Ramon, hindi man lang nagmamadali. Binuksan niya ang maliit na gate gamit ang isang bagong susi. Hindi niya ako tinulungan sa aking mga maleta. Nanatili siyang nakatayo sa loob ng bakuran habang ako ay nasa labas pa rin tila isang estranggero sa sariling lupain. Maribel, bakit hindi ka man lang nagsabi na uuwi ka na? Sabi mo, sa susunod na taon pa ang tapos ng kontrata mo, malamig niyang pahayag. Walang welcome home, walang kamusta ka. Pumanaw na ang amo ko, kuya. Biglaan ang lahat. Pero anong mahalaga doon? Bahay ko naman ito, di ba? Bakit may ibang tao sa loob? Pilit kong pinalalakas ang aking loob. Kahit na ang totoo, ay gusto ko nang humagulgol sa tapat ng kalsada. Suminggit si Cynthia, ang kanyang boses ay tila may halong lason. Maribel, intindihin mo naman ang kuya mo. Mahirap ang buhay ngayon. Imbes na mabakante ang mga kwarto, pinaupahan muna namin para may pandagdag sa panggastos. Huwag kang masyadong matapobre. Hindi porket ikaw ang nagpadala ng pampagawa, ay ikaw na ang masusunod sa lahat. Nagpadala, Cynthia. Hindi lang ako nagpadala.
Ako ang nagbayad ng lahat, mula sa pundasyon hanggang sa bubong. Nasaan si nanay? Nasaan ang kwarto ko? Tumingin si Kuya Ramon sa malayo, hindi makatingin ng diretsyo sa aking mga mata. Si nanay natutulog sa kwarto niya sa baba. Masama ang pakiramdam, huwag mo munang bulabugin. At tungkol sa kwarto mo, Maribel, puno ang bahay ngayon. Alam mo namang nandito na rin nakatira ang mga biyenan ko at yung 2 kwarto sa taas ay may mga tenant na. Parang sinaksak ang puso ko ng libu-libong karayom. Ang kwartong pinangarap ko, ang kwartong pinagpuyatan ko, kung anong kulay ang magiging kurtina ay ibinigay sa ibang tao nang wala man lang pasabi sa akin. So saan ako matutulog, Kuya Sa? Kalsada mapait kong tanong. Lumingon si Kuya Ramon sa likod ng bahay doon sa lumang istruktura ng aming sari-sari store na halos gumuho na ang bubong. Doon muna sa bodega, sa likod ng tindahan. Malinis naman doon nilagyan ko ng papag. Pansamantala lang naman habang mag-aayos pa tayo ng gamit. Huwag kang masyadong mareklamo. Kararating mo lang Brahma agad ang dala mo. Tinalikuran ako ni Kuya Ramon at ni Cynthia. Ang babaeng nangungupahan ay tiningnan ako mula ulo hanggang paa bago padabog na isinara ang pinto. Nanatili akong nakatayo sa tapat ng gate kasama ang aking mga maletang puno ng pasalubong na pinag-ipunan ko ng buong taon, mga tsokolate para sa mga pamangkin, mamahaling bitamina para kay nanay, at mga gamit na akala ko ay magpapasaya sa kanila. Dahan-dahan kong hinila ang aking maleta patungo sa likod ng bahay sa madilim at mainit na bodega. Doon sa ibabaw ng isang lumang papag, nakita ko ang ilang mga kahon ng balikbayan box na ipinadala ko buwan-buwan. Ang ilan ay bukas na ang iba ay nabasa na ng ulan dahil sa butas na bubong. Ang mga pinaghirapan ko, ang mga simbolong pagmamahal ko sa pamilyang ito, ay nakatambak lang sa isang sulok na parang basura. Naupo ako sa papag at naramdaman ang pananakit ng aking dibdib. Hindi ito ang pag-uwing inasahan ko. Pero sa gitna ng aking pagluha, isang bagay ang nakakuha ng aking atensyon. Sa ilalim ng papag may mga nakasabog na pakete ng gamot, ang gamot sa puso ni nanay na bawat buwan ay binibilhan ko ng tig-5,000 piso. Pinulot ko ang isa, binuksan ko ang kapsula. Ang laman nito ay hindi ang puting pulbos ng gamot na dapat ay nagpapatibay sa puso ni nanay. Ang laman nito ay asukal. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Anong ginagawa ni Kuya Ramon sa buhay ni nanay habang wala ako? At bakit tila mas malalim pa ang lihim na itinatago ng mga pader ng bahay na ito kaysa sa simpleng pangungupahan lang? Hindi ko alintana ang alikabok na kumapit sa aking damit habang tinititigan ang mga balikbayan box na nakasalansan sa madilim na sulok ng bodega. Ang bawat kahon na ito ay may kwento. Ang isa ay bunga ng 3 buwang overtime na walang pahinga. Ang isa naman ay kapalit ng mga pagkaing tiniis ko na guulang ng instant noodles sa Taiwan para lang may maipambili ng dekalidad na sapatos para kay kuya at mamahaling bitamina para kay nanay. Ngunit heto sila ngayon. Ang selyo ng tape ay pilit na binuksan tila kinalahig ng mga hayop. Hinawakan ko ang isang kahon na naglalaman sana ng mga delata at tsokolate. Nang buksan ko ito, tanging mga langgam at amoy ng napanis na pagkain ang sumalubong sa akin. Ang mga tsokolateng pinag-ipunan ko ay natunaw na at humalo sa mga damit na balak ko sanang ibigay bilang pasalubong. 6 na taon. Bulong ko sa sarili habang maninginig ang aking boses. 6 na taon akong nagpakapauwi para lang itambak niyo ang pagmamahal ko sa basurahan. Isang mahinang ubo mula sa pinto ng bodega ang nagpalingon sa akin. Doon nakatayo si Nanay Viring. Mukha siyang mas matanda kaysa sa huling pagkakataon na nag-video call kami. Mas payat siya at ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa akin. Agad akong tumakbo sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Nay, kamusta kayo?
Bakit hinayaan niyong dito ako? Patuluyin ni kuya. Bakit ganito ang lagay ng mga pinadala ko? Hindi ako niyakap ni nanay, pabalik ng kasing higpit ng inaasahan ko. Sa halip, dahan-dahan niyang kinalas ang aking mga bisig. Maribel, anak, pasensya ka na. Alam mo namang mahirap ang buhay. Si Ramon, marami siyang iniisip. Iyong mga box na yan, sabi niya, ayaw mo naman daw sigurong masikip ang bahay, kaya dito muna inilagay. Pero nay, bahay ko ito. Pera ko ang ginamit dito. Mariin kong sabi, pilit na pinipigilan ang luha. Anak, hinawakan ni nanay ang kamay ko. Pero ang haplos niya ay tila nagmamakaawa para kay Kuya Ramon, hindi para sa akin. Huwag ka nang gumawa ng gulo. Malaki ang utang na loob natin sa kuya mo. Noong operasyon ko, sa puso siya ang mag-asikaso sa akin dito. Siya ang puyat, siya ang pagod, habang ikaw ay nasa malayo. Hayaan mo na kung pinaupahan niya ang mga kwarto, kailangan din niya ng puhunan para sa negosyo niyang delivery. Nabitawan ko ang kamay ni nanay. Utang na loob ako ang nagpadala ng pambayad sa ospital. Ako ang nagbayad sa bawat sentimo ng gamot. Pero habil wala ako sa tabi nila dahil nasa malayo ako para kumita ang lahat ng sakripisyo ko, ay naging numero na lang sa resibo. Samantalang si Kuya Ramon na narito lang at ginagasta ang pera ko, ang siyang bayani. Puhunan ay saan galing ang puhunan niya. Sa mga remittance ko ba na dapat ay para sa pag-aaral ni Liza? Tanong ko, pero tumalikod lang si nanay. Huwag mo na siyang pagbintangan, Maribel. Magpahinga ka na lang muna, gabi na. Magdamag akong hindi nakatulog sa ibabaw ng matigas na papag. Ang amoy ng amag at ang ingay ng ulan na tumutulo sa butas na bubong ng bodega ay tila nanunukso sa akin. Bawat patak ng tubig ay parang sampal isang paalala na kahit gaano kalaki ang bahay na itinayo mo, kung wala kang puwang sa puso ng pamilya mo, mananatili kang pulubi. Kinaumagahan lumabas ako para kumuha ng mainit na tubig sa kusina. Doon, nakita ko si Cynthia, ang asawa ni Kuya Ramon, na prenteng nakaupo sa hapunan habang nagkakape. Ang suot niya ay isang kulay rosas na cashmere sweater. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang sweater na iyon ang pinaka-espesyal na laman ng huling box na ipinadala ko. Binili ko yon sa isang sikat na butik sa Taipei, inilaan ko para kay nanay dahil lagi niyang sinasabing nilalamig siya tuwing gabi. Magandang umaga, Maribel, bati ni Cynthia sa isang tonong tila siya ang reyna ng bahay. Salamat nga pala sa suot ko, ha? Nakita ko kasi sa bodega nakatambak lang. Sayang naman kung mabubulok, kaya kinuha ko na. Bagay ba lumingon ako sa dulo ng sweater? May mansa na ito ng kape at may malaking punit sa bandang siko, tila na isabit kung saan. Para kay nanay yan, Cynthia, mahinahon, pero nanginginig kong sabi. Bakit makinuha sa loob ng box ko nang walang paalam? Tumayo si Cynthia at lumapit sa akin ang amoy ng kanyang mamahaling pabango na alam kong galing din sa perang. Pinadala ko ay humahalimuyak. Maribel, payong kapatid lang ha? Huwag kang masyadong madamot. At saka, hindi na bagay kay nanay ang ganito kagandang tela. Mas kailangan ko ito para sa mga business meeting ni Ramon. Isa pa ang dumi-dumi na ng bodega. Buti nga, nilabhan ko pa ito. Bago pa ako makasagot, lumabas si Kuya Ramon mula sa kwarto. Hindi niya ako tiningnan. Cynthia, tara na. Kailangan natin puntahan yung bagong sasakyan na tinitingnan ko. Maribel, bantayan mo si nanay. Huwag mo hahayaang lumabas ng bahay. Baka mapagod. Pinanood ko silang umalis. Lula na isang motorsiklo na bago rin. Naiwan akong nakatayo sa kusinang ako ang nagbayad ng tiles sa harap ng refrigerator na ako ang bumili. Pero wala man lang nag-alok sa akin ng almusal. Dali-dali akong bumalik sa bodega at kinuha ang bagong balot manggamot na nakita ko kagabi sa ilalim ng papag. Kailangan kong makasiguro.
Kung pati ang kalusugan ni nanay ay ginagawang negosyo ni Kuya Ramon, hindi ko na mapapatawad ang sarili ko. Binuksan ko ang isa pang kapsula ng gamot ni nanay. Dinikit ko ang dulo ng aking dila sa pulbos na nasa loob. Katulad ng hinala ko matamis, walang pait ng gamot sa puso. Asukal lang ito. Sa sandaling yon ang lungkot ko ay napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Hindi lang nila ako ninakawan ng kwarto at pagkatao. Ninanakawan nila si nanay ng pagkakataong mabuhay ng matagal. Eksaktong paglingon ko, nakita ko si Liza na nakatayo sa pinto ng bodega, namumugto ang mga mata at may hawak na isang lumang notebook. Ate Maribel, bulong niya. "Huwag kang maingay. Baka marinig tayo ni Kuya." "Ate, huwag kang maingay. Baka makita tayo ni Kuya Ramon." Nanginginig ang boses ni Liza habang isinasara ang pinto ng bodega. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang malamig na kamay. "Liza, anong nangyayari? Bakit ganyan ang itsura mo? At bakit sinabi ni nanay na nagtatrabaho ka na sa tindahan ni Kuya? Dapat ay nasa kolehiyo ka, di ba? Nagpapadala ko ng pera para sa tuition mo." Humarap sa akin si Liza at doon ko nakita ang luhang kanina pa niya pinipigilan. Inabot niya sa akin ang lumang notebook na hawak niya. Isa itong record book, listahan ng mga utang at gastos. "Ate, 1 taon na akong hindi nag-aaral. Kinuha ni Kuya Ramon ang pera para sa tuition ko. Sabi niya, kailangan daw muna ng puhunan para sa mga motor na kinuha niya. Pinilit niya akong mag-cashier sa delivery business niya. Pero kahit sentimo, wala siyang ibinibigay na sahod sa akin," hikbi ni Liza. Parang gumuho ang mundo ko. Ang pangarap kong maging nurse ang bunsong kapatid ko para hindi na niya kailangang maranasan ang hirap sa ibang bansa, winasak lang ng sarili naming kapatid. "Pati ba ang gamot ni Nanay Liza?" Tanong ko habang ipinapakita sa kanya ang kapsulang binuksan ko. "Bakit asukal ang laman nito? Alam mo ba ito?" Yumuko si Liza. Ang kanyang balikat ay nayayanig sa pag-iyak. Nakita ko si Kuya noong isang gabi sa kusina. Inililipat niya ang laman ng mga kapsula sa isang maliit na plastik. Sabi niya, placebo lang daw ang tawag doon. Sabi niya sa isip lang naman daw ni nanay ang sakit niya, kaya sapat na ang asukal. Pero ate, nakita ko siyang ibinenta ang totoong mga gamot doon sa kakilala niyang pharmacist sa kanto para may pangsugal siya. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Marahas kong binitawan ang notebook at napasandal sa pader. Bilang isang caregiver sa Taiwan, alam ko kung gaano kadelikado ang ginagawa ni Ramon. Ang sakit sa puso ni nanay ay hindi biro. Ang bawat araw na asukal lang ang iniinom niya ay parang paglalagay ng lubid sa kanyang leeg. "Hayop ka, Ramon," bulong ko sa gitna ng aking nanggagalayting galip. "Ate, huwag ka munang haharap sa kanya, babala ni Liza." Galit si Kuya kapag nakikwestiyon ang otoridad niya. Baka saktan ka niya o baka palayasin ka niya ng tuluyan at hindi mo na makita si nanay. Huminga ako ng malalim. Tama si Liza. Kung mapapadala ako sa galit na yon, matatalo ako. Kailangan kong gamitin ang utak ko. Ang diskarte na natutunan ko sa pag-aalaga ng mga pasyenteng matitigas ang ulo sa ibang bansa. Lumabas ako ng bodega at dumretso sa kwarto ni nanay. Nakita ko siyang nakahiga maputla at tila hirap huminga. Nilapitan ko siya at dahan-dahang hinawakan ang kanyang pulso. Mabilis at hindi regular. "Nay, inumin niyo muna itong tubig," sabi ko. Habang iniinom niya ang tubig, pasimple kong tiningnan ang reseta sa tabi ng kanyang kama. Pagkatapos, tiningnan ko ang basurahan sa ilalim ng mesa. Doon, may nakita akong isang pirasong papel na tila itinapon ng nagmamadali. Pinulot ko ito at binuklat. Hindi ito reseta. Isa itong final notice mula sa bangko. Notice of foreclosure. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Ang bahay na ito, ang bahay na itinayo ko sa loob ng 6 na taon, ay nakatagdang kunin ng bangko sa loob ng 30 araw
dahil sa hindi nababayarang utang. Eksaktong pagkakataong yon, narinig ko ang malakas na bisina ng motor sa labas. Dumating na si Ramon. Pumasok siya sa bahay na tila ba siya ang hari sumisigaw at naghahanap ng pagkain. "Cynthia Liza, nasaan ang merienda ko?" Sigaw niya mula sa kusina. Lumabas ako ng kwarto ni nanay, bit-bit ang papel na nakuha ko sa basurahan. Nakatayo ako sa dulo ng pasilyo, nakatingin ng diretso sa kanya habang niluluwag niya ang kanyang sapatos. "Kuya," tawag ko sa isang boses na malamig pa sa yelo. Lumingon siya bakas ang pagkairita sa kanyang mukha. "Ano na naman, Maribel? Sabi ko sa'yo, magpahinga ka na lang sa bodega, di ba? Huwag kang pakalat-kalat dito sa loob." Ipinakita ko sa kanya ang papel mula sa bangko. "Ano ito, kuya? Bakit may notice ng foreclosure ang bahay na ito? Nasaan ang mga remittance na ipinadala ko para sa amortization ng lupa at pambayad sa buwis?" Tumigil si Ramon sa kanyang ginagawa. Tumayo siya ng tuwid at dahan-dahang lumapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik tila isang hayop na nabulabog sa kanyang teritoryo. "Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang maghalugog ng basura ko?" Angil niya ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng pagbabanta. "Bahay ko ito. Kuya, pinaghirapan ko ito?" Sigaw ko. Tumawa si Ramon, isang tawang nakakapanghina ng tuhod. "Bahay mo? Tumingin ka sa paligid, Maribel. Ang pangalan ko ang nasa mga dokumento ng negosyong nagpapatakbo sa bahay na ito. Ang pangalan ko ang kilala sa barangay. Ikaw isa ka lang caregiver na nawala ng trabaho. At kung ayaw mong kaladkarin kita, palabas sa kalsada, mayon din itikom mo ang bibig mo tungkol sa papel na yan." Biglang suminggit si Cynthia sa likuran ni Ramon. Nakataas ang kilay. "Kaya nga, Maribel, pasalamat ka nga at pinapatuloy ka pa namin sa bodega. Kung ako sa'yo, humanap ka na lang ng bagong amo sa Taiwan kaysa pinapakialaman mo ang diskarte ng kuya mo." Tinalikuran nila ako. Pero bago sila tuluyang pumasok sa kanilang kwarto, luminggon si Ramon at bumitaw ng isang pangungusap na nagpapatunay kung gaano siya katuso. Bukod sa foreclosure na yan, may pirma si nanay sa isang kasunduan. "Kahit anong gawin mo, Maribel, ako ang masusunod dito. At kung magsusumbong ka, sisiguraduhin kong wala kang babalikang nanay." Naiwan akong nakatayo sa dilim ng pasilyo. Ang puso ko ay kumakaba ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang desisyon. Hindi na ito tungkol sa kwarto. Hindi na ito tungkol sa bahay. Ito ay tungkol sa kaligtasan ni nanay at ang kinabukasan ni Liza. Kinuha ko ang aking cellphone at tiningnan ang listahan ng aking mga contact. May isang tao akong kailangang tawagan, isang dating kliyente na tinulungan ko noon na nangakong tutulungan ako kung sakaling mangailangan ako ng legal na payo. Pero habang binubuksan ko ang phone ko, may isang text message na pumasok mula sa isang hindi kilalang numero. "Maribel, alam ko ang ginagawa ng kapatid mo. Magkita tayo sa tapat ng simbahan bukas ng umaga. May kailangan kang malaman tungkol sa totoong may-ari ng lupang kinatitirikan ng bahay nyo." Maaga pa lamang ay gising na ako. Hindi dahil sa huni ng mga ibon, kundi dahil sa lamig na tumatagos sa butas-butas na pader ng bodega at sa bigat ng dibdib ko. Bit-bit ang kaba, madlakad ako patungo sa simbahan ng Barangay Luz. Ang amoy na nagsisimulang mag-init na aspalto at ang tunog ng mga kampana ay tila humahalo sa kaba ng puso ko. Sa tapat ng pintuan ng simbahan, nakita ko ang isang pamilyar na muka. Si Aling Tessie, ang matalit na kaibigan ni nanay at dating clerk sa munisipyo. Hawak niya ang kanyang rosaryo, pero ang kanyang mga mata ay nakapako sa akin ng may halo ng awa at takot. "Maribel," anak bulong niya nang makalapit ako. Hinila niya ako sa isang sulok na walang gaanong tao. "Pasensya ka na kung nag-text ako ng biglaan.
Pero hindi na kaya ng konsensya ko na manahimik habang nakikita kang niloloko ng sarili mong kuya. Aling Tessie, anong alam nyo? Anong tungkol sa lupa? Namin, tanong ko, halos hindi ako makahinga. Bumuntong hininga siya at may inabot na isang nakatuping papel. Noong nakaraang taon, dinala ni Ramon si Viring sa opisina. Pinapirma niya ang nanay mo sa isang waiver of rights. Ang sabi ni Ramon sa nanay mo, para lang daw iyon sa insurance ng bahay. Pero ang totoo, Maribel, ibinigay ng nanay mo ang buong karapatan sa lupa sa pangalan ni Ramon. Ano? Pero paano? Kailangan ng pirma naming magkakapatid doon, di ba? Dito, na umiwas ng tingin si Aling Tessie. Doon ang problema, anak. May ipinakitang dokumento si Ramon. May pirma nyo ni Liza. Sabi niya, nagpadala raw kayo ng special power of attorney mula sa Taiwan. Alam kong peke ang mga pirma nyo, Maribel. Kilala ko ang sulat mo. Pero si Ramon, binayaran niya ang notaryo. Nanlambig ang aking buong pagkatao. Hindi lang pala pera ang linakaw ni Ramon. Ninakaw niya ang aking pagkatao at ang aking karapatan sa lupang pinagtrabahuan ko. Ipinagmukha niya kaming basura sa sarili naming bakuran. Pag uwi ko, hindi muna ako pumasok sa loob ng bahay. Dumiretso ako sa bakanting lote sa kabilang kanto kung saan nakaparada ang sinasabing fleet ng mga delivery truck ni Kuya Ramon. Ang nakita ko ay lalong napaugong sa tenga ko. 3 lumang van na halos wala ng gulong mga motor na tila kinakalawang na at 2 lalaking mukhang mga goons na nagtatalo. Sabihin mo kay Ramon bukas ang huling palugit. Kapag hindi niya ibinalik ang terang, kinuha niya sa amin bilang investment. Hindi lang itong mga bulok na motor na ito ang kukunin namin, sigaw ng isa sa mga lalaki bago humarurot palayo. Doon ko napagtanto ang lahat. Si Ramon ay hindi isang negosyante. Isa siyang desperadong manunugal na ginagamit ang aming bahay bilang huling taya. At ang bawat sentimong ipinadala ko para sa pag-aaral ni Liza at gamot ni nanay ay kinain na ng kanyang mga utang. Pabalik na ako sa bodega nang makita ko si Liza na mabilis na tumatakbo palabas ng kusina umiiyak. Hinabol ko siya at inabutan sa likod ng malaking tangke ng tubig. Liza, anong nangyari? Ate niyakap ako ni Liza nang mahigpit ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot. Si Kuya, may dumating na mga lalaki kanina. Sinasingil siya. Sabi ni Kuya, ibibigay niya raw ako bilang secretary sa isa sa mga nagpapautang sa kanya para mabawasan ang interes. Ate, natatakot ako. Ayaw kong sumama sa kanila. Ang galit na kanina ko pa, pinipigilan, ay tila sumabog na parang bulkan. Ang sariling kapatid, handang ibenta ang kinabukasan ng bunsong kapatid para lang mailigtas ang sariling balat. Hindi mangyayari yan, Liza. Pangako ko sa'yo, hinding-hindi ka makakaalis sa paningin ko. Mariin kong sabi habang pinapahid ang kanyang mga luha. Pumasok ako sa loob ng bahay nang walang pasabi. Nakita ko si Ramon na prenteng nakaupo sa sofa, nagbibilang ng ilang pirasong barya, habang si Cynthia ay naglalagay ng lipstick sa harap ng salamin. Ramon, mag-usap tayo. Ang aking boses ay hindi na nahinghinig. Ito ang boses ng isang babaeng wala nang takot mawalan dahil kinuha na nila ang lahat. Ano na naman, Maribel? Ang aga-aga nang gugulo ka, reklamo ni Ramon nang hindi tumitingin sa akin. Alam ko ang tungkol sa peke mong POA. Alam ko ang tungkol sa waiver of rights mi nanay. At higit sa lahat, alam kong balak mong ibenta ang kapatid mo sa mga utang mo. Tumigil si Cynthia sa paglilipstick. Si Ramon naman ay dahan-dahan tumayo. Ang kanyang muka ay naging kasing pula ng litsun sa galit. Sino ang nagsabi sa'yo niyan? Yang pakialamerang si Tessie, no? Walang kinalaman ng ibang tao dito, Ramon. 6 na taon akong nagpakuba sa Taiwan.
Ako ang nagbayad ng bahay na ito. Ibalik mo ang karapatan ni nanay at ayusin mo ang utang mo na hindi idinadamay si Liza. Lumapit sa akin si Ramon at marahas na hinawakan ang braso ko. Makinig ka, Maribel. Sa papel akin ang lupang ito. Sa papel, ikaw ay walang anuman, kundi isang taong nakikituloy lang. At kung hindi ka mananahimik, baka mabulok ka sa kulungan sa pagbibintang sa akin. Sige, Ramon. Subukan mo hamon ko. Tinitigan ko siya ng matalim. Dahil nakalimutan mo yata ang isang bagay. Isang caregiver ako. Sanay akong mag-alaga, pero sanay din akong mag-obserba. At ang lahat ng ebidensya ng pagnanakaw mo, hindi lang yon nasa isip ko. Biglang nanlaki ang mga mata ni Cynthia nang lumingon ako sa kanya. At ikaw, Cynthia? Yang sweater na suot mo? Yang sapatos mo? Lahat yan ay binili gamit ang dugong galing sa akin. Maghanda kayo. Dahil ang foreclosure na sinasabi mo, ako ang pipigil doon. Pero hindi para sa inyo. Binitawan ni Ramon ang braso ko, pero bago ako nakatalikod, isang malakas na tunog ng pagkabasag ang narinig namin mula sa kwarto ni nanay. Viring sigaw ni Aling Tessie, na pala ay sumunod sa akin at pumasok sa bahay. Nadatnan namin si nanay sa sahig, nakahawak sa kanyang dibdib, ang kanyang muka ay kulay abo. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa amin na may matinding pait, tila narinig niya ang lahat ng aming pagtatalo. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may napansin akong isang bagay sa ilalim ng higaan ni nanay na nahulog kasabay ng kanyang pagbulagta. Isang lumang itim na bag na may tatak ng bangko, isang bag na hindi ko kailanman nakita noon. At habang mabilis na lumalapit si Ramon para kunin ang bag, alam kong nandoon ang huling piraso ng puzzle na magpapabagsak sa kanya. Bitawan mo yan, Ramon. Sigaw ko habang mabilis na dinaluhong ang aking kapatid. Nasa sahig pa si Nanay Viring humihingal at namumutla. Pero ang unang inatupag ni Ramon ay ang itim na bag na nalaglag mula sa ilalim ng kama. Sa gitna ng gulo, nag-unahan kaming dalawa. Pero dahil sa liksi ko bilang isang caregiver na sanay sa mabilisang kilos, naunahan ko siyang mahawakan ang strap ng bag. Akin na yan. Magganahaw ka talaga, Maribel. Bulyaw ni Ramon. Sinubukan niyang hablutin ang bag, pero itinulak ko siya ng buong lakas. Liza, Aling Tessie, tulungan niyo si nanay. Utos ko habang mahigpit kong yakap ang itim na bag sa aking dibdib. Hingal na hingal si nanay. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo, nakatingin sa aming dalawa ni Ramon na parang mga asong nag-aagawan sa buto. Lumapit si Liza at Aling Tessie para alalayan siya. Inihilig nila si nanay sa mga unan, pero ang kanyang paningin ay nanatiling nakapako sa bag na hawak ko. Maribel, anak, huwag mong buksan yan. Nang hihinang pakiusap ni nanay. Natigilan ako. Bakit ayaw ni nanay na malaman ko ang laman ng bag na ito? Kung ito ang magliligtas sa amin, bakit tila mas takot pa siya sa katotohanan kaysa sa kamatayan? Pilit na lumapit si Ramon. Ang kanyang muka ay puno ng pawis at takot. Ibigay mo sa akin yan, Maribel. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Para sa ikabubuti ni nanay, ang laman yan. Ikabubuti, Ramon, pinaiinom mo si nanay ng asukal. Pinaiinom mo siya ng kamatayan para lang may pangsugal kasigaw ko habang binubuksan ang zipper ng bag. Nang bumukas ang bag, hindi pera ang bumulaga sa akin, kundi mga luma at naninilaw na papeles. Isang tumpok ng mga resibo ng remittance, ang lahat ng resibong ipinadala ko mula noong unang buwan ko sa Taiwan. Pero ang mas nakakagulat ay ang isang maliit na asul na notebook. Binuklat ko ang notebook. Doon nakasulat ang bawat sentimong kinuha ni Ramon mula sa pera ko. Pero may mga pirma sa bawat pahina. Pirma ni Nanay Viring. Nanlambot ang aking mga tuhod. Tumingin ako kay nanay na ngayon ay umiiyak na ng tahimik.
Nay, alam nyo, bulong ko ang boses ko ay halos maglaho sa tindi ng pait. Alam nyo na hindi napupunta sa gamot nyo ang pera? Alam nyo na ibinebenta ni Ramon ang kinabukasan ni Liza. Maribel, humahagulgol na si nanay. Ang kuya mo, baon siya sa utang. Pinagbantaan siya ng mga masasamang tao. Anak siya, Maribel. Hindi ko matiis na makitang sinasaktan siya o nakukulong. Akala ko makakabawi rin siya. Ito ang pinakamasakit na sampal na natanggap ko sa buong buhay ko. Mas masakit pa sa puyat, mas masakit pa sa pangungutya ng mga dayuhan sa Taiwan. Ang malamang, ang sarili kong ina ay kasabwat sa pagwasak sa aking mga pangarap dahil lang sa labis na pagmamahal sa kanyang panganay na lalaki. Utang na loob. Maribel singit ni Ramon, tila nakahanap ng lakas dahil sa pag-amin ni nanay. Si nanay na ang nagsabi, "Pamilya tayo. Ang pera mo ay pera ng pamilya. At ang pamilyang ito ay kailangan ng tulong ko ngayon. Ibigay mo na sa akin ang mga titulo dyan sa bag. Kailangan kong i-collateral yan para sa huling hiram ko." Titulo hinalughog ko muli ang bag. Sa pinakailalim na hanap ko ang orihinal na titulo ng lupa. Ang titulo na akala ni Ramon ay nakuha na niya sa pamamagitan ng pekeng POA. Heto hawak ko ang tunay na dokumento. Biglang naging kasing bilis ng kidlat ang kilos ni Ramon. Kumuha siya ng isang plorera sa gilid at ibinato ito sa direksyon ko. Buti na lang at nakailag ako, pero nabasag ito sa pader. "Ibigay mo sa akin yan," sigaw ni Ramon. Tuluyan na siyang nawala sa katinuan. Sinunggaban niya ako at pilit na kinuha ang bag. Nagpumiglas ako, kinalmot ko ang kanyang mukha. Sinipa ko ang kanyang binti. "Ramon," tama na sigaw ni Aling Tessie, pero tinulak lang siya ni Ramon sa tabi. "Walang aalis sa bahay na ito hanggat hindi ko nakukuha ang titulong yan." Banta ni Ramon habang hawak-hawak ang aking buhok. Sa gitna ng aming pagbubuno, isang mahina, ngunit mariing boses ang narinig namin mula sa pintuan. "Bitawan mo ang ate kuya!" Tumigil si Ramon. Lumingon kami. Nakatayo si Liza hawak ang isang mabigat na kawali mula sa kusina. Pero hindi ang kawali ang nakakatakot, kundi ang kanyang cellphone na nakatutok sa amin. Nakalive ako sa Facebook. Kuya, sabi ni Liza, ang kanyang boses ay nanginginig pero matapang. Lahat ng mga kabarangay natin, pati ang mga pulis na nakatag, nakikita ang ginagawa mo. Nakita nila kung paano mo sinaktan si ate at kung paano mo tinangkang nakawin ang bag. Nanlaki ang mga mata ni Ramon. Binitawan niya ako at dahan-dahang umatras. Ang tapang niya ay biglang natunaw nang malaman niyang may nakakakita sa kanyang kabuktutan. "Liza, burahin mo yan. Nagbibiro lang si kuya." Pilit na tawa ni Ramon pero huli na. Narinig namin ang tunog ng mga sirena mula sa malayo. Ang mga kapitbahay ay nagsisimula na ring magsigawan sa labas ng gate. Tumingin ako kay nanay. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi pero huli na ang lahat. Ang bahay na itinayo ko para maging silungan ng aming pamilya ay naging isang kulungan ng mga lihim at pananakit. Kinuha ko ang titulo at ang notebook. Inalalayan ko si Liza at lumakad kami palabas ng kwartong iyon. Bago ako tuluyang lumabas, lumingon ako kay Ramon na ngayon ay nakaluhod na sa sahig, umiiyak. "Ang utang na loob, Nay, binabayaran ng pagmamahal, hindi ng pagpapakamatay, para sa isang taong walang kwenta," sabi ko kay nanay. "Mula sa araw na ito, kukunin ko na ang para sa akin, at ang silid na para dapat sa akin. Gagawin ko itong silid para sa katotohanan." Paglabas ko ng gate, sinalubong ako ng mga tanod at ilang pulis. Pero hindi ang pagkakaaresto kay Ramon ang nagpagaan sa loob ko, kundi ang hangin ng kalayaan na sa wakas ay nalanghap ko pagkatapos ng 6 na taong pagkakaalipin sa pamilyang ako lang ang nagpapahalaga. Ngunit habang isinasakay si Ramon sa patrol car, lumingon siya sa akin at may binulong na nagpatigil sa paghinga ko. "Akala mo tapos na, Maribel.
Hindi mo alam kung kanino ako nangutang. Kapag hindi nila nakuha ang bahay na yan bukas, hindi lang ako ang kukunin nila. Ikaw ang susunod. Nakalulunod ang katahimikan sa loob ng bahay matapos mawala ang ingay ng sirena ng pulis. Sa gitna ng sala, nakatayo ako habang hawak ang itim na bag na tila ba ito ang tanging bagay na nagpapanatili sa akin sa lupa? Si Liza ay nakaupo sa sahig, nakasubsob ang muka sa kanyang mga tuhod, habang si Aling Tessie ay abala sa pag-aasikaso kay nanay sa loob ng kwarto. Dahan-dahan akong pumasok sa kwarto ni nanay. Amoy gamot at amoy ng kalumaan ang sumalubong sa akin, isang amoy na 6 na taon kong tiniis sa Taiwan. Umaasang pag-uwi ko ay amoy ng bagong pinturang bahay ang madaratnan ko. Nay, tawag ko. Hindi sumagot si Nanay Viring. Nakatingin lang siya sa kisame, ang kanyang mga mata ay tila nawalan na ng kislap. Lumapit ako at kinuha ang kanyang presyon. Mataas pa rin, pero hindi na kasing delikado gaya kanina. Kinuha ko ang basurahan at itinapon ang lahat ng mga peking kapsulang asukal na ginawa ni Ramon. Bukas bibili tayo ng totoong gamot. Iyong galing sa butika, hindi iyong galing sa kusina. Sabi ko, sa tonong profesional, ang tonong ginagamit ko sa mga pasyente ko sa Taiwan para itago ang sarili kong pagod. Galit ka ba, Maribel? Mahinang tanong ni nanay, ang kanyang boses ay nanginginig. Tumigil ako sa pag-aayos ng kanyang kumot. Tiningnan ko siya ng diretsyo. Nay 6 na taon akong hindi nakatulog ng maayos dahil nag-aalala ako sa inyo. 6 na taon akong nag-uulam ng delata para lang may maipadala dito. Pero ang mas masakit, Nay, hindi ang pagnanakaw ni Ramon. Ang mas masakit ay ang alam nyo ang lahat pero hinayaan nyo lang. Anak ang utang na loob ko sa kuya mo. Utang na loob para sa ano, Nay? Dahil ba narito siya nung may sakit kayo, Nay? Narito siya dahil pera ko ang pambayad sa lahat. Narito siya dahil wala siyang trabaho at ako ang bumubuhay sa inyong lahat. Ang utang na loob ay hindi dapat lisensya para sirain ang buhay ng iba. Hindi na nakasagot si nanay. Muli siyang umiyak ng tahimik. Lumabas ako ng kwarto dahil nararamdaman ko ang pagsisikip ng sarili kong dibdib. Sa sala, inilatag ko ang mga papel na nakuha ko sa itim na bag. Doon ko natuklasan ang mas malalim na hukay na kinasadlakan ni Ramon. Hindi lang pala simpleng loan sa bangko ang kinuha niya. May isang dokumentong nakasingit sa dulo, isang deed of absolute sale na may pirma ni nanay at isang lalaking nagngangalang Mr. G. Nanlamig ako. Ang bahay na ito hindi na lang basta nakasanla. Ibinenta na ito ni Ramon sa isang private financier kapalit ng 5 milyong piso na ginamit niya sa kanyang negosyo at mga utang sa sugal. Ang foreclosure notice mula sa bangko ay para sa lupa, pero ang bahay mismo ay may iba na palang may-ari sa papel. Ate, anong gagawin natin? Tanong ni Liza na pala ay nakatayo sa likuran ko. Kailangan nating bawiin ang pirma ni nanay. Patutunayan nating pinirmahan niya ito sa ilalim ng pananakot o panlilinlang sagot ko, bagaman alam kong magiging mahaba at magastos na laban ito. Eksaktong sandaling iyon, isang marahas na katok ang yumanig sa aming gate. Hindi ito katok na isang bisita. Ito ay katok ng isang taong naniningil. Ramon, lumabas ka dyan! Alam naming nandyan kasigaw ng isang baritonong boses mula sa labas. Nagkatinginan kami ni Liza. Sumilip ako sa bintana. 3 lalaki nakasuot ng itim na jacket ang nakatayo sa harap ng gate. Ang isa ay may hawak na baseball bat, habang ang isa naman ay may bitbit na folder. Maribel, huwag kang lalabas! Pigil ni Aling Tessie na lumabas din ng kwarto. Pero alam kong hindi ako pwedeng magtago. Kung hindi ko haharapin ito ngayon,
Hinding-hindi kami patatahimikin ang mga multo ni Ramon. Binuksan ko ang pinto at lumabas sa balkonahe, sapat lang para makita nila ako. Pero may distansya pa rin. Wala rito si Ramon. Kinuha na siya ng pulis kanina lang. Sigaw ko, tumawa ang lalaking may hawak ng folder. Pulis? Wala kaming pakialam sa pulis. Kami ang mga tauhan ni Mr. G. Hawak namin ang dokumentong nagpapatunay na ang bahay na ito ay pag-aari na ng boss namin. Mayroon kayong hanggang bukas ng tanghali para lisanin ang property na ito. Hindi niyo pwedeng gawin yan. Peke ang mga dokumentong hawak niyo. Ang perang ginamit sa paggawa ng bahay na ito ay galing sa akin. Miss, hindi kami interesado sa drama mo, sabi ng lalaki habang itinaas ang folder. Ang pirma ni Aling Viring ay narito, at ang titulo ng lupa ay nasa bangko na kukunin na rin namin kapag nabayaran namin ang balanse ni Ramon. Bukas 2:00 ng tanghali, darating ang truck para hakutin ang mga gamit nyo. Kung ayaw nyong masaktan ang matanda sa loob, umalis na kayo ng kusa. Umalis ang mga lalaki, matapos sipain ang aming gate, iniwan kaming nakatayo sa takot. Bumalik ako sa loob, tiningnan ko si nanay na ngayon ay nakasilip na rin sa pinto ng kwarto. Ang kanyang muka ay puno ng takot. Maribel, saan tayo pupunta? Tanong niya. Tumingin ako sa aking mga kamay na 6 na taong nag-alaga sa mga estranjero. Ngayon, kailangan kong alagaan ang sarili kong pamilya mula sa pagkawasak. Walang aalis, Nay, sabi ko habang kinukuha ang aking cellphone para tawagan ang abogado ng dati kong amo. Ipinatayo ko ang mga pader na ito para protektahan tayo. At hinding-hindi ko papayagang gibain ito ng sinuman kahit pa ng mga pagkakamali nyo ni Kuya. Ngunit habang tinitingnan ko ang foreclosure notice at ang deed of sale, isang ideya ang pumasok sa isip ko. May isang butas sa dokumento ni Mr. G na hindi nila napansin. Isang butas na tanging isang caregiver na sanay sa medical records ang makakaunawa. Liza, hanapin mo ang lahat ng medical records ni nanay mula noong nakaraang taon. Na yon din utos ko. Mabilis ang bawat galaw ko. Ang bodega na dati ay imbakan lamang ng aking mga balikbayan box ay naging tila isang command center. Nagkalat ang mga resibo, dokumento at ang mga lumang gamot ni nanay sa ibabaw ng papag. Ate, heto na nahanap ko na, hingal na, sabi ni Liza, habang bitbit ang isang asul na folder mula sa ilalim ng cabinet ni nanay. Mabilis kong hinablot ang folder. Ito ang medical records ni nanay mula sa huling pagkakataon na naospital siya noong panahon na sinabi ni Aling Tessie na pinapirma siya ni Ramon sa mga dokumento. Binuklat ko ang mga pahina hanggang sa mahanap ko ang petsa Hunyo 14. Iyon ang araw na nakasaad sa Deed of Absolute Sale ni Mr. G. Tingnan mo ito, Liza, turo ko sa chart. Noong Hunyo 14 10:00 ng umaga, binigyan si nanay ng malakas na dosis ng sedative dahil sa kanyang hypertensive crisis. Sa madaling salita, tulog o wala sa tamang wisyo, si nanay sa oras na sinasabing pumirma siya sa harap ng notaryo. Ibig sabihin ba niyan, ate, mapapawalang bisa natin ang benta? Bakas ang pag-asa sa boses ni Liza. Iyan ang gagamitin nating alas. Hindi pwedeng magkaroon ng informed consent ang isang pasyenteng nasa ilalim ng gamot, mariin kong sabi. Ngunit, habang tinitingnan ko ang iba pang mga papel sa folder, may isang puting sobreng nahulog. Walang marka sa labas, pero nang buksan ko ito, parang huminto ang tibok ng puso ko. Isa itong brochure para sa isang government-run home for the aged sa labas ng syudad. Isang pasilidad na kilala sa pagiging siksikan, marumi at kulang sa pasilidad. Naka-attach dito ang isang application form na pirmado na ni Ramon bilang guarantor. Ang petsa ng pagpasok ni nanay, 3 araw mula ngayon. Hayop ka talaga, Ramon. Bulong ko. Hindi lang pala bahay ang kinuha niya.
Inihanda na niya ang lahat para itapon si nanay na parang basurang nakakaabala sa kanyang bagong buhay. Matapos niyang gamitin ang utang na loob para makuha ang gusto niya, balak niyang iwan ang matanda sa isang lugar na hindi na ito makakabalik. Lumabas ako ng bodega at dumretso sa sala. Nadatnan ko si nanay na nakaupo sa sofa tulala at yakap ang kanyang sarili. Nay, tingnan niyo ito. Iniharap ko sa kanya ang brochure at ang application form. Ito ang plano ng paborito niyong anak. Ito ang dahilan kung bakit niya kayo pinapirma sa lahat ng papel. Pagkatapos niyang makuha ang pera ni Mr. G, itatapon kayo ni Ramon sa lugar na ito. Hindi niya kayo isasama sa Manila. Nanginginig ang kamay ni nanay habang tinitingnan ang brochure. Nakita niya ang kanyang pangalan, ang kanyang edad, at ang lagda ni Ramon. Hindi magagawa ni Ramon yan. Tangi ni nanay. Pero ang kanyang boses ay wala ng rason. Naigising na yan ang katotohanan, sigaw ko. Hindi na dahil sa galit, kundi dahil sa sakit. Habang ako ay nagpapakuba sa Taiwan para ipatayo ang bahay na ito para sa inyo, ang anak na narito sa tabi nyo ay nagpaplano kung paano kayo mawawala sa paningin niya. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Cynthia. Baka sa kanyang muka ang pagod at takot, malayo sa mapagmataas na aura niya nung unang araw ko. Maribel, tulungan mo kami. Ayaw pirmahan ni Ramon ang release papers sa presinto kung hindi mo ibibigay ang titulo, sigaw niya. Tila, wala siyang alam sa nangyayari sa loob ng bahay. Lumabas ka, Cynthia, malamig kong sabi. Wala na kayong makukuha sa akin. At sabihin mo sa asawa mong kriminal, hawak ko na ang ebidensya ng pagtatangka niyang abandonahin ang sarili niyang ina. Anong sinasabi mo? Kailangan ni Ramon ang pera. Maraming naniningil sa amin. Iyan ang problema niyo pagputol ko sa kanya. Liza, tawagan mo ang abogado ni Mr. G. Sabihin mo, handa kaming makipag-usap, pero hindi para ibigay ang bahay. Umalis si Cynthia na nadadabog at sumisigaw, pero hindi ko na siya pinansin. Buong gabi kaming hindi natulog ni Liza. Inihanda namin ang bawat medical certificate, bawat resibo ng aking remittance, at ang mga video record ng pananakot ni Ramon. Kinabukasan, 11:30 ng umaga. Ramdam ko ang init ng araw at ang bigat ng bawat segundo. Eksaktong 2:00, tumigil ang isang itim na SUV sa tapat ng aming gate. Lumabas ang 3 lalaki kahapon kasama ang isang lalaking nakabarong, si Mr. G. Binuksan ko ang gate at hinarap sila. Kasama ko si Liza at si nanay na ngayon ay nakatayo na ng tuwid, hawak ang kanyang tungkod. O ano, nakaimpake na ba kayo? Tanong ni Mr. G nang may mapang uyam ng ngiti. Ayoko ng eksena, Miss Sarmiento. Ibigay niyo na ang susi ng mapayapa. Huminga ako ng malalim at inabot sa kanya ang isang folder, hindi ang susi. Mr. G, bago niyo kami palayasin, gusto ko munang basahin niyo ito, sabi ko. Iyan ang medical records ng aking ina sa araw na pinapirma niyo siya. Incompetent siya sa ilalim ng batas noong oras na yon. Ang benta niyo ay void ab initio. At kung pipilitin niyong pumasok sa property na ito, ang kasong falsification of documents at unlawful detainment ay isasampa namin sa inyo ngayon din. Nanlaki ang mga mata ni Mr. G habang mabilis na binabasa ang mga dokumento. Lumingon siya sa kanyang mga tauhan, ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagiging kampante patungo sa matinding galit. Loko tong si Ramon, abulong niya. May isa pa dagdag ko. Alam kong hindi nyo rin gustong masangkot sa gulo ng barangay at ng media. Kaya heto ang alok ko. Babayaran ko ang principal na utang ni Ramon sa inyo gamit ang naipon ko sa Taiwan. Pero ang interes ay kalimutan nyo na bilang kabayaran sa perwisyong idinulot niya sa amin. Kung hindi magkita-kita tayo sa korte, sa gitna ng aming pagtatalo, isang pamilyar na sasakyan
ang huminto sa tapat ng bahay. Ang patrol car ng pulis. Bumaba si Ramon nakaposas kasama ang 2 pulis para sa isang ocular inspection dahil sa reklamong isinampa ko. Nang makita ni Ramon si Mr. G, namutla siya. Pero nang makita niya ako, sumigaw siya. "Maribel, ibigay mo na sa kanila ang bahay. Iligtas mo ako." Tiningnan ko si Ramon, ang kapatid na minsan kong inidolo, ang kapatid na pinadalhan ko ng pera nang walang tanong-tanong. Pagkatapos ay tiningnan ko si nanay. Dahan-dahang lumapit si nanay sa gate. Tumingin siya kay Ramon, pagkatapos ay kay Mr. G. "Wala kaming ibibigay sa iyo, Ramon." Ang boses ni nanay ay mahina pero buo. "Wala na akong anak," na nagngangalang Ramon. Ngunit bago pa man makasagot si Mr. G sa aking alok, may isang lalaking bumaba mula sa likod ng SUV. Isang lalaking hindi ko inaasahang makita rito. "Wait," sabi ng lalaki. "I'm the real financier, and I think there's a bigger fraud here that none of you realized." Natahimik ang lahat nang bumaba ang lalaki mula sa sasakyan. Hindi siya mukhang goon o tauhan ni Mr. G. Nakasuot siya ng malinis na polo barong, may bitbit na briefcase, at ang kanyang aura ay puno ng otoridad. "Attorney Valdez," gulat na tanong ni Mr. G. Ang kanyang mapang-uyam ng ngiti ay biglang napalitan ng kaba. "Anong ginagawa niyo rito? Akala ko ba sa opisina tayo magkikita? Nagbago ang plano." "Mr. G," sabi ni Attorney Valdez habang lumalapit sa gate. Tiningnan niya si Ramon na nakaposas, pagkatapos ay tumingin siya sa akin nang may halong pag-obserba. "Ikaw ba si Maribel Sarmiento?" "Oho," sagot ko. Pilit na pinapanatiling matatag ang aking boses sa kabila ng kaba. "Sino po kayo?" "Ako ang legal counsel ng Rural Bank of Cebu. Narito ako para iserve ang pinal na notice para sa property na ito. Pero bago ang lahat, kailangan nating linawin ang isang bagay." Lumingon siya kay Mr. G at sa kanyang mga tauhan. "Ang deed of absolute sale na pinanghahawakan mo, Mr. G, ay walang silbi." "Anong walang silbi?" "Binayaran ko si Ramon ng 5 milyon, sigaw ni Mr. G. "Binayaran mo siya para sa isang property na hindi na niya pag-aari sa oras na pinirmahan ang benta," paliwanag ni Attorney Valdez. Binuksan niya ang kanyang briefcase at naglabas ng isang sertipikadong dokumento. Noong nakaraang taon pa, isinangla ni Ramon ang property na ito sa bangko gamit ang isang pekeng special power of attorney na may lagda ng inyong ina. At dahil hindi nabayaran ang amortization, ang bangko na ang legal na nagmamay-ari nito sa ilalim ng foreclosure proceedings bago pa man niya ito ibenta sa inyo. Para may sumabog na bomba sa gitna namin. Lumingon ako kay Ramon. Ang kanyang mukha ay kasing puti na ng papel. Hindi lang pala niya ibinenta ang bahay, nag-double deal siya. Kinuha niya ang pera ng bangko, pagkatapos ay kinuha rin niya ang pera ni Mr. G para sa iisang bahay. "Hayop ka, Ramon," sigaw ni Mr. G. Sinubukan niyang sugurin si Ramon pero mabilis siyang hinarang ng mga pulis. "Ibabalik mo ang pera ko. Papatayin kita." Wala na ang pera. Wala na, sigaw ni Ramon habang humihikbi sa takot. Naubos na sa utang. Naubos na, napahawak ako sa rehas ng gate. Ang bahay na itinayo ko, ang pangarap ko, ay nasa gitna na ngayon ng isang maduming giitang legal sa pagitan ng bangko at ng isang financier. Sa papel, wala na kaming karapatan dito. Attorney tawag ko kay Attorney Valdez. Caregiver lang po ako. 6 na taon akong nagtrabaho sa Taiwan para lang mabuo ang bahay na ito. Heto po ang mga resibo inabot ko sa kanya, ang tumpok ng remittance records na hawak ko. Bawat sentimong pambayad sa lupa at pampagawa galing sa akin. Hindi ba pwedeng ituring yon na ang totoong may-ari ay ako? Tiningnan ni Attorney Valdez ang mga resibo. Sandali siyang natahimik. Sa mata ng batas, Maribel ang pangalan sa titulo ang sinusunod. Pero mayroon tayong tinatawag na implied trust.
Kung mapapatunayan nating ang pondo ay galing sa'yo at ginamit lang ni Ramon ang pangalan ng ina nyo para sa pandaraya, may laban ka. Pero paano po ang foreclosure? Tanong ni Liza. Yakap pa rin si nanay. Doon tayo magkakaproblema, buntong hininga ni Attorney Valdez. Ang bangko ay kailangang mabawi ang puhunan nila. Mayroon kayong 3 araw para bayaran ang buong balanse ng utang ni Ramon kasama ang interes at penalties. Kung hindi kailangang lisanin ang bahay para ma-auction ito. Magkano po, tanong ko? 3 milyong piso. Napabitaw ako sa gate. 3 milyon. Halos lahat ng naipon ko sa Taiwan ay nagamit na para sa down payment noon. At ang natira ay kakaunti na lang dahil sa mga emergency na ipinadala ko. Wala akong 3 milyon sa loob ng 3 araw. Tumingin si Ramon sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Maribel, hiramin mo sa mga kaibigan mo sa Taiwan. Iligtas mo ang bahay para kay nanay. Tumahimik ka, sigaw ko sa kanya. Huwag mong gamitin si nanay para sa kasalanan mo. Lumingon si Mr. G sa akin, ang kanyang galit ay nakatuon na ngayon sa bangko. Hindi ko hahayaang makuha ng bangko ang bahay na ito. May habol din ako rito. Magkita-kita na lang tayo sa korte, Mr. G. Sabi ni Attorney Valdez nang walang emosyon. Umalis ang mga pulis. Bit-bit si Ramon. Umalis din si Mr. G at ang kanyang mga tauhan habang nagmumura at nangangakong babalik. Naiwan kaming muli sa tapat ng bahay. Ako si Liza, si nanay, at si Attorney Valdez. Attorney, sabi ko habang pinapahid ang aking luha. May isa pa po akong ebidensya. May notebook si nanay kung saan nakalista ang lahat ng pagnanakaw ni Ramon. At may ebidensya rin ako na balak niyang iwan si nanay sa isang shelter matapos makuha ang pera. Kinuha ni Attorney Valdez ang notebook at ang brochure. Habang binabasa niya ito, dahan-dahang lumapit si nanay sa kanya. Attorney, sabi ni Nanay Viring, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ako ang pumirma sa lahat ng papel ni Ramon. Pero ginawa ko yon dahil sinabi niya sa akin na kung hindi ko pipirmahan, mawawalan ng trabaho ang mga tao niya at magugutom ang mga apo ko. Tinakot niya ako. Hindi ko alam na ibinibenta na niya ang bubong sa ibabaw ng ulo ko. Tumingin si Attorney Valdez kay nanay pagkatapos ay sa akin. Kung magagawa nating i-file ang kasong economic abuse at fraud laban kay Ramon nang mabilisan, baka mapatigil natin ang foreclosure para sa isang temporary injunction. Pero kailangan nating magpakita ng kakayahang magbayad, Maribel. Mayroon ka bang kahit kalahati ng halagang yon? Napayuko ako. Wala po, attorney. Pero mayroon akong plano. Lumingon ako sa bahay. Tiningnan ko ang malawak na ground floor na balak ko sanang gawing malaking sala para sa mga reunion. Isang ideya ang biglang nabuo sa isip ko. Isang ideya na hango sa trabaho ko sa Taiwan. Kung gagawin kong legal na negosyo ang bahay na ito, isang private elderly care home. At gagamitin ko ang mga remittance records ko para kumuha ng bagong loan sa ibang bangko bilang isang professional caregiver. May pag-asa ba? Bago makasagot si Attorney Valdez, isang itim na kotse ang huminto sa tapat namin. Hindi ito ang SUV ni Mr. G. Mas simple ito pero formal. Lumabas ang isang matandang lalaki na nakasakay sa wheelchair, itinutulak ng isang nurse. Nanlaki ang mga mata ko. Mr. Chen, iyon ang anak ng huling pasyente ko sa Taiwan, ang pamilyang pinagsilbihan ko hanggang sa huling hininga ng kanilang ama. Maribel, sabi ni Mr. Chen sa Ingles, I tracked you down. My father's will, he left something for you. But he said I should only give it to you once you are back in the Philippines and trying to build your own dream. Inabot niya sa akin ang isang tseke. Nang makita ko ang halaga, halos himatayin ako. Ito ay sapat na para bayaran ang utang sa bangko at may sobra pa para sa pagsisimula ng negosyo. Pero sa kabila ng swerteng ito, nakita ko si Cynthia
na nakatago sa kanto. May hawak na cellphone at may kausap. Nandito na ang pera bulong niya sa telepono. Sabihin mo sa mga kasama mo, handa na ang target. Hawak ko ang tseke habang nanginginig ang aking buong katawan. Hindi ko malaman kung maiiyak ako sa tuwa o mapapaupo sa sobrang gulat. Ang halagang nakasulat ay higit pa sa sapat para mabayaran ang utang ni Ramon sa bangko at matubos ang aming danggal. Mr. Chen, hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan, sabi ko sa wikang Ingles, habang pilit na pinatitigil ang pag-agos ng aking mga luha. Ngumiti ng bahagya si Mr. Chen. My father died with a smile because of you, Maribel. You weren't just a caregiver. You were like a daughter to him. This is not a debt. It's a gift. Use it to build the home he always heard you talking about. Nang makaalis si Mr. Chen, hinarap ako ni Attorney Valdez. Maribel, huwag nating sayangin ang oras. Kailangan nating pumunta sa bangko bukas na bukas din para ideposito ito at bayaran ang foreclosure balance. Kapag nabayaran na natin ang bangko, mas madali na nating mapapawalang bisa ang dokumento ni Mr. G. Salamat, attorney. Maraming salamat po, sagot ko. Lumingon ako kay Nanay Viring. Nakatayo siya sa tabi ni Liza, nakatingin sa akin ng may halo ng pagsisisi at paghanga. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ko sa kanyang mga mata na hindi na ako ang anak na nagpapadala lang ng pera, kundi ang anak na nagligtas sa pamilya. Maribel, patawarin mo ako, anak bulong ni nanay habang lumalapit sa akin. Nabulag ako sa pagmamahal ko sa kuya mo. Akala ko sapat na ang tiwala. Nay, tapos na po yon, niyakap ko siya ng mahigpit. Ang mahalaga, mababawi na natin ang bahay natin. Ngunit sa gitna ng aming yakap, napansin kong wala na sa kanto si Cynthia. Ang kaninang presensya niya na tila nanunubok ay biglang naglaho. Isang masamang kutob ang gumapang sa aking batok. Liza, ilock mo ang lahat ng pinto at bintana, utos ko. Attorney, pwede ho ba kayong nanatili muna rito hanggang sa makakuha kami ng security? Natatakot ako sa pwedeng gawin ni Cynthia. Huwag kang mag-alala, Maribel. Tatawag ako ng kakilala kong security agency pag-aalo ni Attorney Valdez. Pumasok kami sa loob ng bahay. Ngunit habang nag-aayos kami ng mga papeles sa sala, nakarinig kami ng malakas na kalabog mula sa bodega sa likod. Parang may naghahalugog. Liza, bantayan mo si nanay. Sigaw ko habang kumuha ako ng mabigat na flashlight at dumiretso sa likod. Nadatnan ko ang bodega na lalong naging magulo. Ang aking mga balikbayan box ay tuluyan ng pinagbubuksan at itinapon ang laman sa sahig. At sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Cynthia. Hawak niya ang aking lumang bag kung saan ko inilalagay ang aking passport at mga dokumento. Cynthia, anong ginagawa mo rito? Bulyaw ko. Humarap sa akin si Cynthia. Wala na ang takot sa kanyang mukha, pinalitan na ito ng matinding desperasyon at kasakiman. Nasaan ang tseke? Maribel, ibigay mo sa akin. Kailangan yan ni Ramon para makalabas sa kulungan. Kailangan make-up bayarang ang mga taong papatay sa amin. Hindi mo makukuha ang perang iyon. Para sa bahay at kay nanay yon. Wala akong pakialam sa matandang yan. 6 na taon kaming nagtiis sa pamilyang ito. Dahil sa perang ipinapadala mo at hindi ako papayag na mauwi lang sa wala. Ang lahat, biglang may kinuha si Cynthia mula sa kanyang likuran isang maliit na kutsilyo sa kusina. Ibigay mo sa akin ang tseke o hinding-hindi makakalabas ng buhay ang kapatid mo rito. Bitawan mo yan. Cynthia, sigaw ni Attorney Valdez na pala ay sumunod sa akin. Huwag kayong lalapit, sigaw ni Cynthia habang iwinawas-iwas ang kutsilyo. Tumawag na ako sa mga tauhan ni Mr. G. Papunta na sila rito, sabi ko sa kanila. May hawak kang milyon-milyong tseke. Kapag hindi niya ibinigay sa akin, sila ang kukuha niyan sa inyo sa parang masakit. Nanlamig ako.
Ibinenta na naman kami ni Cynthia sa mga kaaway. Ginamit niyang impormasyon tungkol sa pera para hututan kami o ipahamak kami sa kamay ng mga naniningil. Eksaktong sandaling iyon. Narinig namin ang tunog ng 2 motorsiklo na huminto sa tapat ng gate. Hindi sila kumatok. Marahas nilang itinulak ang gate at narinig namin ang pagkabasag ng salamin ng bintana sa sala. Maribel, ang mga lalaki, sigaw ni Liza mula sa loob. Cynthia, baliw ka na ba? Galit na tanong ko. Idinamay mo pa ang mga kriminal na yan? Kailangan ko ng pera, Maribel. Kung mawawalan ako ng bahay, sisiguraduhin kong wala rin kayong matitira. Tumawa si Cynthia na parang nawawala sa katinuan habang tumatakbo palabas ng bodega patungo sa direksyon ng mga lalaki. Dali-dali kaming bumalik ni Attorney Valdez sa loob ng sala. Nadatnan namin ang 2 lalaking naka-helmet may hawak na bakal na tubo. Si Nanay at Liza ay nakatago sa likod ng sofa, nanginginig sa takot. Nasaan ang tseke tanong ng isang lalaki sa baritonong boses? Ibigay niyo sa amin at walang masasaktan. Wala rito ang tseke. Naibigay ko na sa abogado ko, pagsisinungaling ko habang pasimple kong isinusuksok ang tseke sa loob ng medyas ko. Huwag niyo kaming lokohin. Sabi ng babaeng yon, nasa iyo pa itinuro ng lalaki si Cynthia na ngayon ay nakatayo sa pinto, tila naghihintay ng kanyang parte. Lalapit sana ang lalaki kay nanay nang biglang tumayo si Nanay Viring. Hawak niya ang kanyang tungkod at sa kabila ng kanyang panghihina, hinampas niya ang braso ng lalaki. Umalis kayo sa bahay ng anak ko, sigaw ni nanay. Hinding-hindi niyo na muling nanakawan ang anak ko. Nagalit ang lalaki at itinaas ang bakal na tubo para paluin si nanay. Matandang makulit. Wag sigaw ko habang dinaluhong ko ang lalaki para harangan ang palo. Isang malakas na kalabog ang narinig. Pero hindi ito galing sa bakal na tubo. Ito ay tunog ng putok ng baril mula sa labas. Napatigil ang lahat. Ang mga lalaking naka-helmet ay nagkatinginan at mabilis na tumakbo palabas. Si Cynthia naman ay natulala hindi malaman kung saan tatakbo. Pumasok ang isang grupo ng mga armadong lalaki na nakauniporme, hindi pulis, kundi ang security team na tinawagan ni Attorney Valdez. Kasunod nila ang isang patrol car. Secure the perimeter, utos ng head security. Nakahinga ako ng malalim at napasandal sa pader. Ligtas kami. Pero nang lumingon ako, nakita ko si Cynthia na pilit na tumatakas sa likod ng bahay. Ngunit bago pa siya makalayo, nahuli siya ng mga pulis. Maribel, sigaw ni Cynthia habang pinupusasan. Hindi pa ito tapos. Magbabayad kayo. Tiningnan ko siya ng may halong awa at galit. Ikaw ang magbabayad, Cynthia, kasama ni Ramon. Nang kumalma na ang lahat, lumapit sa akin si Attorney Valdez. Maribel, kailangan na nating ilipat si Nanay at Liza sa isang hotel na yung gabi. Hindi naligtas dito hanggat hindi natatapos ang bayaran sa bangko. Tumango ako. Habang inaalalayan ko si Nanay palabas ng bahay, lumingon ako sa mga pader na pinaghirapan ko. Nayon, ko naramdaman ang totoong bigat ng laban na ito. Hindi lang pala bahay ang kailangan kong bawiin, kundi ang kaligtasan ng pamilya ko mula sa mga taong tinuring naming sariling dugo. Ngunit may isang bagay na nakalimutan ko. Sa gitna ng gulo, hindi ko napansin na ang itim na bag na kinuha ni Cynthia kanina ay wala na sa kanyang kamay nang mahuli siya. Nasaan ang bag na naglalaman ng passport ko at ng huling ebidensya laban sa mga kasosyo ni Ramon? Ang bulwagan ng Barangay Luz ay punong-puno ng mga tao. Ang mga bulong-bulungan ng mga kapitbahay ay tila ba pukyutang nabulabog. Sa gitna ng lahat, nakaupo ako sa tapat ng mahabang mesa ng barangay. Kapten, katabi si Nanay Viring at Liza. Sa kabilang panig naman ay si Ramon, na ngayon ay nakapustura pa rin kahit na may posas ang mga kamay. At si Mr. G,
na nanggagalay iti sa galit. Tahimik ang lahat sigaw ng barangay captain habang hinahampas ang kanyang gavel. Narito tayo para sa huling paghaharap tungkol sa reklamo ni Maribel Sarmiento laban sa kanyang kapatid na si Ramon at ang usapin sa pagmamay-ari ng kanilang bahay. Tumayo si Ramon, ang kanyang muka ay puno ng pagkukunyari. Kapitan, biktima lang ako rito. Ang kapatid ko ay nabulag ng pera mula sa ibang bansa. Gusto niyang bawiin ang bahay na kusang ibinigay sa akin ni nanay dahil ako ang nag-alaga sa pamilyang ito habang siya ay nagpapakasaya sa Taiwan. Narinig ko ang singhap ng mga tao. May ilang tumanggo biktima ng manipulasyon ni Ramon. Pero hindi na ako ang dating Maribel na mananahimik lang sa isang sulok. Nagpapakasaya kuya, tumayo ako. Ang aking boses ay mariin at umaalingaw-ngaw sa buong silid. 6 na taon akong hindi nakauwi sa Pasko. 6 na taon akong nagpalit ng diaper ng mga matandang hindi ko kaano-ano habang ang sarili kong nanay ay pinapabayaan mo. Heto ang ebidensya. Inilabas ni Liza ang itim na bag na akala ko ay nawala na. Ate, naitago ko ito bago pa makuha ni Cynthia bulong niya sa akin. Kinuha ko ang asul na notebook mula sa loob ng bag at itinaas ito. Narito ang listahan ng bawat sentimong ipinadala ko. At narito rin ang medical records na nagpapatunay na nung araw na pinapirma mo si nanay sa benta ng bahay kay Mr. G, si nanay ay nasa ilalim ng gamot at walang kakayahang magdesisyon. Pinagsamantalahan mo ang sarili mong ina. Namutla si Ramon. Lumingon si Mr. G sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Totoo ba ito, Ramon? Niloko mo ako. Sabi mo ay legal ang lahat. Mr. G, biktima rin kayo rito. Singit ni Attorney Valdez habang inilalatag ang foreclosure notice mula sa bangko. Ibinenta sa inyo ni Ramon ang bahay na isinanglanan niya sa bangko noon pa man gamit ang pekeng dokumento. Walang halaga ang hawak ninyong deed of sale. Papatayin kita, Ramon, sigaw ni Mr. G. Susugurin sana si Ramon. Pero mabilis na hinarangan ng mga tanod. Sandali lang sigaw ni Ramon habang nakatingin kay nanay. Nay, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo na gusto mong ibigay sa akin ang bahay. Utang na loob. Nay, iligtas mo ako. Natahimik ang buong bulwagan. Ang lahat ng mata ay nakapako kay Nanay Viring. Ramdam ko ang panginginig ng kamay ni nanay na nakahawak sa akin. Ito ang sandali ng katotohanan. Pipiliin ba niya muli ang anak na sumira sa amin o ang anak na nagbuwis ng buhay para sa kanila? Dahan-dahang tumayo si nanay. Hindi siya tumingin kay Ramon. Tumingin siya sa mga tao. Pagkatapos ay kay Kapitan. Sa loob ng maraming taon, naging bulag ako. Simula ni nanay, ang kanyang boses ay basag pero puno ng paninindigan. Akala ko, ang pagiging mabuting ina ay ang pagtatakip sa mga kasalanan ng aking panganay. Pero ang katotohanan ay nilason ko ang pagkatao ni Ramon sa sobrang konsinti at muntik ko nang maubos ang buhay ng anak kong si Maribel na wala namang ibang ginawa kundi mahalin kami. Humarap si nanay kay Ramon. Ramon, anak kita. Pero ang anak ko ay hindi magnanakaw. Ang anak ko ay hindi mamamatay tao na papainumin ako ng asukal sa halip na gamot. Mula sa araw na ito, panagutan mo ang lahat ng ginawa mo. Hindi kita ililigtas dahil ang kailangan mo ay ang matuto sa iyong pagkakamali sa loob ng kulungan. Nay, huwag sigaw ni Ramon habang hinihila siya ng mga pulis palabas. Maribel, tulungan mo ako. Hindi ko siya tiningnan. Hinarap ko si Mr. G at ang abogado ng bangko. Inilabas ko ang tseke mula sa aking medyas at inilapag ito sa mesa. Heto ang pambayad sa lahat ng utang ni Ramon sa bangko, sabi ko. At para naman sa inyo, Mr. G, ang ebidensya ng panloloko ni Ramon ay ibibigay namin sa inyong abogado para maisampa nyo ang kasong estafa laban sa kanya.
Mababawi niyo ang pera niyo mula sa mga ari-arian ni Ramon na nakumpiska. Pero ang bahay na ito, mananatili itong sa amin. Nang matapos ang hearing, lumabas kami ng barangay hall. Ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag kaysa dati. Ang mga kapitbahay na dati ay nag-uusyoso ay ngayon ay lumalapit para humingi ng paumanhin at bumate sa aking katapangan. Sa tapat ng gate ng aming bahay, tumigil kami. Tumingin ako sa kulay cream na mga pader. Hindi na ito simbolo ng aking paghihirap. Simbolo na ito ng aking pagumpay. Ate, ano nang gagawin natin ngayon? Tanong ni Liza habang yakap ang folder ng kanyang enrollment sa nursing. Ngayon, sabi ko habang tinitingnan si nanay na nakangiti sa akin ng may totoong kapayapaan, bubuksan natin ang gate na ito. At ang bawat silid, pupunuin natin ng pag-aalaga na hindi kailanman mababayaran ng pera. Ngunit habang papasok kami may isang itim na rosas na nakasabit sa aming gate. May kasama itong sulat, hindi natatapos ang utang sa isang tseke lang, Maribel. Magkita tayo sa labas. Ang laban ay nanalo na sa papel. Pero tila ba may mga anino pa ring hindi natatapos? Tinapon ko ang itim na rosas sa basurahan sa labas ng gate. Hindi na ako nanginginig. Ang takot na 6 na taon kong daladala ay napalitan na ng isang matigas na kapasyahan. Kung sino man ang madiwan ng sulat na yon, maging si Cynthia o ang mga natitirang tauhan ni Mr. G, kailangan nilang malaman na ang Maribel na kaya nilang saktan ay wala na. Lumipas ang 2 linggo. Sa tulong ni Attorney Valdez, naging mabilis ang paglilipat ng titulo ng lupa sa pangalan ko bilang pambayad sa lahat ng pondong na patunayang galing sa aking remittance. Si Ramon ay nananatili sa likod ng mga rehas na haharap sa patong-patong na kasong falsification of public documents, estafa at senior citizen abuse. Si Cynthia naman, matapos tangkaing mangharas gamit ang mga pagbabanta, ay tuluyan ng lumaya sa aming barangay nang malaman niyang inilabas na ang warrant para sa kanyang pag-aresto bilang accomplice ni Ramon. Isang maagang linggo, nagising ako. Hindi dahil sa sigaw ng paniningil, kundi dahil sa amoy ng bagong luto na sinangag at tuyo. Ate, gising na. Malalamig ang kape mo, masiglang tawag ni Lisa. Nakasuot siya ng kanyang uniporme sa nursing. Nayon, ang unang araw ng kanyang pagbabalik sa paaralan. Bumaba ako mula sa aking silid. Ang silid sa 2 palapag na dati ay ipinagkait sa akin. Nayon, napinturahan na ito ng kulay asul ang kulay ng dagat na tinawid ko at ang kulay ng kapayapa ang nahanap ko sa wakas. Nadatnan ko si Nanay Viring sa hapag-kainan. Mas maayos na ang kanyang kulay at hindi na siya laging nakatungo. Sa tabi niya ay ang kanyang mga totoong gamot maayos na nakaorganisa sa isang medicine box na ako mismo ang nag-aayos bawat linggo. Maribel, tawag ni Nanay. Hinawakan niya ang kamay ko habang paupo ako. May gusto sana akong ibigay sa'yo. Inabot niya ang isang maliit na susi. Isang lumang susi na may kalawang na. Iyan ang susi ng baul ko sa ilalim ng kama. Doon ko itinago ang lahat ng mga sulat mo mula noong unang taon mo sa Taiwan. Noong mga panahong hindi pa ako nilalason ng mga salita ni Ramon. Gusto kong basahin mo ulit yan para maalala mo kung gaano ka kadangal na anak bago pa man tayo sinira ng pera. Niyakap ko si Nanay. Na hindi na natin kailangang balikan ang sakit. Ang mahalaga na rito na tayo. Pagkatapos ng almusal, lumabas kami sa ground floor ng bahay. Wala na ang mga lumang kasangkapan ni Ramon. Ang malawak na espasyo ay binago namin. May mga malalambot na sofa, maliit na library at isang nurse station. Sa labas ng gate, may nakasabit na ngayong magandang karatula, Sarmientos Haven,
a home care center for the elderly. Ginamit ko ang natirang pera mula sa regalo ni Mr. Chen para gawing legal na negosyo ang bahay. Hindi ko na kailangang bumalik sa Taiwan. Dito sa sarili kong bahay, gagamitin ko ang aking karanasan bilang caregiver para mag-alaga ng mga matatandang tinalikuran ng kanilang pamilya o nangangailangan ng kalinga habang nagtatrabaho ang kanilang mga anak. Magandang umaga, Maribel, bati ng mga kapitbahay. 2 matanda na ang aming unang kliyente, mga dating kaibigan ni nanay, na ang mga anak ay OFW din sa Dubai. Alam nilang sa kamay ko ang kanilang mga magulang ay hindi ituturing na transaksyon, kundi pamilya. Habang inaayos ko ang mga kortina, isang lalaking nakauniporme ng pulis ang lumapit sa gate. Si Officer Santos ang nag-asikaso sa kaso ni Ramon. Miss Maribel, dinalaw ko lang kayo para ibalita na formal nang sinentensyahan si Ramon. Humihingi siya ng pagkakataong makausap kayo o si Aling Viring, sabi ng pulis. Tumingin ako kay nanay. Tumitig siya sa labas sa direksyon ng presinto bago dahan-dahang umiling. Sabihin mo sa kanya, Officer, na ang pinakamalaking utang na loob na maibibigay niya sa amin na yon ay ang magpakabuti sa loob, sabi ni nanay. Darating ang panahon na mapapatawad namin siya, pero hindi iyon na yon. Na yon, kailangan muna naming mahalin ang aming mga sarili. Ngumiti si Officer Santos at sumaludo bago umalis. Alam kong mahaba pa ang proseso ng paghilom, pero ang mahalaga ay nagsimula na kami. Nang sumapit ang hapon, umakyat ako sa balkonahe. Tanaw ko ang buong Barangay Luz. Naalala ko ang Maribel na bumaba sa jeepney ilang linggo lang ang nakakaraan pagod talunan at walang silid sa sariling bahay. Hinawakan ko ang rehas ng balkonahe. Ang bahay na ito ay itinayo mula sa sakripisyo, muntik nang mawasak ng kasakiman. Pero sa huli ay niisalba ng katotohanan. Pumasok ako sa loob at sinimulang ihanda ang merienda para sa mga matatandang inaalagaan ko. Habang naririnig ko ang tawanan ni Liza at nanay, sa baba napanghiti ako. 6 na taon akong nag-alaga sa pamilya ng iba para lang magkaroon ng sariling tahanan. Ngayon, sa loob ng pader na ito, hindi na ako ang OFW na nagpapadala lang ng remittance. Ako na si Maribel Sarmiento, ang tagapang-alaga ng aming pahanan, ang nagmamay-ari ng aking bukas, at ang babaeng nahanap ang kanyang tunay na halaga sa silid na siya mismo ang nagpundar. Sa wakas, nakauwi na ako. At sa bahay na ito, laging may silid para sa pag-asa.